Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, marami-rami po to pero magkakahalin tulad lang, no? Kaugnay po to ng panawagan ng transparency. Uso po, no? Mapa House of Representatives, mapa Senado po ay usong-uso po yung salitang transparency. Gustong-gusto po nila na lahat daw manilip, no? Masilip yung pagbabudget nila kasi talagang ano po 'yan, no? Matindi na po ang reaksyon ng mga mamamayang Pilipino diyan po sa pagbabudget natin. Okay. Eto na po na hindi na po sila makakaligtas dahil wala pong hearing. Wala pong diyan po nakasalalay lahat yung yung kaligtasan nila lahat na yung pong scapegoating nila sana lahat ay dito po sa may impeachment trial ni BP Sara, pero sa kadahilanan po na wala pong impeachment trial na magaganap, haharapin po nila yung totoong mga issues na binabato sa kanila, no? Yan po. Kaya maharap po nila yan ng mga congressman at mga senador yung kasalanan nila nung nakaraan na sa pagbabudget. Haharapin nila squarely ngayon, no? Okay. Si Remulla po ay pinalusot, hindi naman pinalusot, binigyan pa po ng pag-asa ng JBC, Judicial Bar Council. Ito po yung streamline ng mga kandidato, no? Sila po yung may magbe-betting o magsusuri ng mga kandidato, sila yung magdi-disqualify, sila yung maglalaglag ng mga kandidato para yung pagpipilian ni BBM na maging next ombudsman ay wala na pong, kumbaga wala na halos bahid ng question sa pagkatao. Okay. Sabi nga, nabigyan ng pag-asa pero di pa rin po lusot si Boying. At ano pa ba itong pag-uusapan natin? Si Auntie Claire po, tila sablay na naman, no? Dito po sa paghanap ng ebidensya kay Lacson at saka kay Mayor Magalong. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po natin itong natatandaan ko itong congressman na to na isa po to sa sa inendorso ni BP Sara na nanalo po pala, no? Itong sino na ba to? Asan na yun? Si Suntay. Si Bong Suntay sa Quezon City. Nanalo po pala yung sinuporta ni BP Sara, no? Bong Suntay. Nananawagan po siya ngayon na yung mga congressman, na kapwa niya congressman, na involved dito po sa flood control projects, mahiya naman daw at kusa na mag-resign. Yan po ang mga nasulitan po, yung mga inendorso ni BP Sara. Talagang kahit alam niya na hindi naman magre-resign, at least nananawagan siya na kahiyaan na lang, di ba? Mahiya naman kayo, magkusa na kayo mag-resign kasi talagang ganun ang buhay. Kayo po, nasa sentro po kayo ngayon. Okay, pag-usapan na po natin to, no? Kaugnay po niyan, ito po si Speaker. Alam niyo naman si Speaker, talagang makabayan po yan. Pera ng bayan, hindi ng politiko. Kaya po
nag-introduce si Speaker ng mga bagong panukala. Gagawin niya raw na transparent yung budget deliberation. Tatanggalin niya rin yung mga small committee. Iyan. In the first place, bakit po kayo nagtayo ng mga small committee? Kayo lang po sa panahon nyo lang po bilang House Speaker, merong small committee, no? O, alam nyo na. Tapos, fully mag-invite sila ng mga taga-private sector. Mr. Speaker, invite nyo kaya yung mga vlogger ng Duterte. Para siguradong transparent, di ba? Invite nyo, manood, kasama, makisama. Naroon talaga. Siyempre, with allowance. Bigyan nyo naman ng pamasahe man lang. Ha? Ang lalaki naman ng mga allowance nyo pag nagde-deliberation. Para po talagang transparent, no? Makita talaga, ma-live na mga Duterte vloggers yan. Okay. Wala naman po akong problema sa mga sinasabi ni Speaker, no? Sa mga sinasabi niya, wala akong problema. Tignan nyo, ha? That is why beginning this year, eto po, a budget is not just a spending plan. It's a mirror of our priorities and of our accountability to the people. Ayan na naman, narinig ko na naman yung salitang accountability na yan. Ayan. Worthy of public trust. It must be transparent. Yan yung mga salita, no? That is why beginning this year, the House will implement important reform. Bukas ang talakayan, lahat ng amendments alam ng mamamayan. Galing, ha? Ang galing Speaker, ha? Kung pera ng taong bayan ang pinag-usapan, dapat tayong taong bayan din ang nakakalam. Correct! Galing talaga, napapapalakpak ako, ha? We will invite society, people's organization, and the private sector to join budget hearing. Ang pambansang budget ay hindi pag-aari ng politiko, etc., etc. The fourth reform would be the strengthening of House oversight function in the executive, in the execution of budget, etc., etc. Bawat pisong ginastos dapat katumbas serbisyong nararamdaman. Galing Speaker, ha? And fifth, we will prioritize investment that truly change lives, etc., etc. Okay, tanong Mr. Speaker, ngayon maganda yung panawagan nyo, no? Transparent, ibubukas nyo. Ang question namin, paano yung nagdaan? Kasi, kaya nga kayo nagiging transparent ngayon dahil may mga kinasuhan po kayo, di ba? Kaya po kayo kinasuhan. Dahil hindi po kayo transparent kung ano-ano pong insertion yung ginawa ninyo sa nagdaan. Ngayon po ba, dahil transparent na kayo, willing po ba kayo na buksan din po kung ano-ano po yung mga in-insert ninyo noong mga nagdaang budget? Kasi wala na po silbi yan. Nagawa na po yung krimen, kung may krimen man. Kasi makikita naman natin yan, eh. Ang problema po ninyo, sa dami po ng insertion. Ang dami po ng insertion nung mga nagdaang budget. Ngayon, sasabihin nyo na naman na ganito. Ito pa isang tanong. Mawawala rin po ba yung control ninyo sa budget after? Kasi yan yung sinasabi ni Toby Chanko, eh. Tapos na yung budget, sa inyo pa rin nakapila yung mga congressman. Ginawa nyo nga transparent, halimbawa. Pero may pila pa rin sa inyo. Meron pa rin kayong portal. Mawawala din po ba yung portal? Yun yung mga hindi nyo inaamin. Ibig sabihin, hindi nyo nga inamin na may portal, eh. Paano natin malalaman kung ito ay matatanggal? Hindi po namin alam yan, ha? Nalaman lang po namin yan kay Toby Chanko. Sa kadaldalan ni Toby Chanko. Ngayon, yung portal na yan, mawawala din po ba yan? Ganun po ba kayo ka-transparent? Hindi nyo na kontrolado yung budget? Okay, pero mas maganda po yung kay Ping Lacson. Ito po yung sinabi ni Ping Lacson, no? Mr. Speaker, makinig po kayo.
Teka, sama na rin natin to. Parang parehas lang kayo. Sabi po ni Tito Soto, watch it live. Tito Soto pushes for public access to budget deliberation. O, gustong i-live ni Oy, Marley PH. Hello, hello. Gustong i-live naman ni Tito Soto yung budget deliberation na naka-live. Pwede naman yan, Tito Sen. Mag-imbita ka nga ng mga vlogger, malalay po. At saka bakit po parehas kayo ng sinasabi ni Speaker? Spokes na rin ba kayo, Tito Soto? Spokes ka na rin ba ni Speaker? Mukhang nahalata ko, lagi na kayong pareho Mukhang lagi mo nang pinagtatanggol si Speaker. Meron po ba nagpapanukala ng mga senador at congressman na gumawa ng batas na bawal i-appoint ang anak ni Tito Soto? Specific naman. Meron na po ba nagpanukalang batas na bawal i-appoint ang anak ni Tito Soto? Hindi na nagpatumpik-tumpik, no? Bawal. At eto po, naku, may nagpapakyut na cute. Kung akala po ninyo ang pinaka-cute sa buong social media ay si Ivana Alawi, aba, magugulat po kayo. May mas cute pa po kay Ivana Alawi. Pigilin nyo po yung sarili nyo, Eto po, pag nakita nyo to, talagang makakalimutan nyo na si Ivana Alawi. Hulaan nyo muna kung sino tong bagong cute. Eto po, nagpapakyut. Ayan. Di ba? Ang cute, di ba? Nothing beats a jet ski. Good breakfast bago sumabak sa trabaho sa Kongreso. Antindi, Ang cute-cute mo naman. Para kang munyika. Nothing beats jet ski. Imbis na pagsabihan mo si Vice Ganda na hindi ganyan, no? Hindi ganyan ang paglaban. Hindi mo dapat bastusin yung mga nakulong dahil sa pinaglalaban, di ba? Ano ka? Nakalaya ka lang. Nakalaya ka lang, Dilima, putya, nakalimutan mo nang nakulong ka. Okay lang ba sa'yo na nung nakakulong ka, banatan ka pa rin ng banatan sa kaanuhan mo? Ngayon naman siguro pwede na tayong bumawi sa kanya kasi nahihiya po kung banatan siya dahil nakakulong. Pero ngayong binabastos, imbis na pagsabihan mo si Vice Ganda, binabastos mo na rin. Kumusta naman yung pakikiapid mo sa driver mo? Alam ko yung driver mo noon may asawa, di ba? Frailty sa pa-woman. Kumusta naman ang yung frailty sa pa-woman? Ano sabi mo, Ruru? Walang basagan ng wet packs. Ang cute-cute. Ang cute-cute ni Dilima. Ang tindi. Baka ilipat na natin tong mukha nito. Baka hindi ako makatulog. Baka pag naalala ko yan, hindi ako makatulog. Bago natin puntahan si Lacson. Ito po ang si Crispin Remulla muna. Ito po yun yung kay Crispin Remulla, no? Napabalita po, malapit po sa katotohanan yung nabalita na muntik na pala talaga siyang i-disqualify ng JBC, Judicial and Bar Council, no? Dahil nga po may kaso siya sa ombudsman, di ba?
Naalala natin yan, no? Yung sinampa po ni Amy Marcos na kaso sa ombudsman hinggil po dito sa pagpapadala o pagkidnap at pagpapakulong kay Tatay Digong dun sa Netherlands. Ito po ay hindi pinadaan sa korte, dinirekta. Ito namang mga taga-ICC sa kasabikan po. Sa kasabikan po nila na may totoong malitis na kaso. Kasi ang laki po ng budget nila eh. Tapos wala silang nililitis na kaso. si Tatay Digong lang po nagpapasweldo dyan sa mga yan ngayon eh. Dahil si Tatay Digong lang ang nagpapatunay na sila ay legit na korte dahil may nililitis eh. Okay, yun po yun, di ba? Yun yung nabalita. May kaso kaya disqualified. Pero binigyan pa po ng pagkakataon ng JBC. Ayan. So, hindi pa po laglag itong si Remulla. Kaya lang, ito po yung catch eh. Napabor sa atin, no? Ayon po dito sa scooper ng politiko, but the reprieve comes with the catch. Ayan. Pansamantala lang kasi ang catch niyan, the clearance must be in the council's hands by the time, hindi, ito pala, sa unahan pala. An scooper shared that an emergency meeting on Wednesday, August 13, the JBC reportedly agreed. No, nakiusap po si Remulla. So yung JBC ay sumang-ayon na bigyan ng pagkakataon si Remulla. Ano po ang kinakailangan ni Remulla? Basahin po natin. To give Remulla more time to secure a key requirement. So, ito po yung key requirement para hindi po siya disqualify. A certification from the Office of the Ombudsman that he has no pending cases. Ayan. So, kinakailangan niya pong kumuha sa Ombudsman na alam natin lahat na may kaso siya na certification na wala siyang kaso. Paano mag-i-issue yung ombudsman? May kaso nga siya. Di ba? Hindi porket na retirado na si Ombudsman Martires, pwede na pong mga abogado rin po mga tao ron. Hindi po basta-basta yan. Yung mga assistant po o kung sino man yung pipirma, hindi po basta. Kaya nga po yan yung bawi natin kay Remulla no? Dahil sa ginawa mo kay Tatay Digong, ang bawi na lang namin, hindi matutupad yung pangarap mo maging ombudsman. Baka matagal niya ng pangarap yan. Kasi, ano pa ba mas mataas sa DOJ? Diba? Maging senador siya o hindi naman tumatakbong senador. Mukhang hindi naman mananalo pag tumakbong senador. Sinayang mo ang pangarap mo, Remulla, dahil sa kagustuhan mong magpalapad ng papel. Ngayon, ikaw ngayon ay nakasalang at mukhang dahil dyan, hindi matutupad ang pangarap mo. Tapos, kinakailangan pa po yan, hawak na po ng JBC yung kanyang certification bago sila magsimula ng nomination meeting. According po rito sa politiko, ay magaganap po yung meeting anytime soon. Kasi retirado na eh. Kinakailangan na magkaroon ng ombudsman eh. Okay. Yan lang po ang issue natin dito kay Remulla. Kaya ang masasabi ko lang, mercy. Meron ako natutunang Visayan word. Mercy. Yan. Okay, punta na po tayo rito, no? Eto po, sa totoo lang po, eto ang pinoproblema eh. Mercy ba matindi ba nga salita yun? Di ba buti nga lang ibig sabihin nun? Mercy. Okay. Eto na po, sabi po ni Lacson, walang taguan. Yan.
Ang gusto ni Lacson, kasi nananawagan kayo ng matindi ba yung salitang mercy? Hindi naman siya hindi naman siya baka bastos yan. Hindi naman bastos. Baka mura pala. Mercy. Yeah, Mercy. Okra na oy. Okay. Mercy. Yan. Okay, sabi po ni Lacson, kasi pinag-uusapan, transparency. Ang gustong malaman ni Lacson, sino po yung mga politiko na nag-insert? Sino po yung sa mga nauna? Mercy. Sa mga nauna po na mga budget, sino po tong mga nag-insert, no? Pangalanan. Yan, para po totoo yung sinasabi ninyo na transparency. Tama po yan, ha? Tama po si Lacson dito. Ako, hindi, mamaya papakinggan ko po. Pupunta ako sa YouTube. Pakikinggan ko yung Visayan word na mercy kung paano binibigkas. Mahirap hindi ko naririnig eh. Okay. So sabi ni Lacson, yung mga politiko po, mga pangalan po ng politiko, kasi kung hindi nyo po papangalanan, salita kayo na salita ngayon na transparency, yung nagdaang taon nga, yung mga nagdaang budget nga, ibig nyo sabihin, sindan mo ako mamaya, ibig nyo sabihin, baliwala na lang yung mga insertion na naganap ng mga PAS. Hindi po dapat baliwala yan. Diba? Kasi hindi nyo nga pinapangalanan. Dito po makikita natin ang double standard. Si Tatay Digong nakakulong na ngayon, wala kayong pinagdaanan ng mga hindi nyo pinagdaan sa due process. Basta pinakulong nyo, dinerecho nyo ron sa The Netherlands, sa The Hague, Netherlands. Walang sabi-sabi. Nakakulong ngayon kahit hindi pa napapatunayan na may kasalanan. Ito po, alam na po natin na ang dami pong involved sa insertion, no? Sa mga nag-insert ng budget. Kita nyo po ayon nga po sa panayam dito kay Mayor Magalong, parang yung DPWH hindi nila alam eh. Kunwari, ito lang hinihingi nila, yun lang yung nakapokus. Yung katulad nung sinabi ni BP Sara, di ba? Sabi ni BP Sara, yung budget niya, nung DepEd siya, gustong pakialaman ng mga to. O particular si Saldi, tsaka to si Martin. Pero nung hindi niya, ayaw niyang pagalaw yung kanyang budget, ang ginawa nila, nagkaroon sila ng insertion sa budget ng DepEd at yung pong budget ng DepEd na in-insert nila, hindi alam ni BP Sara. Sila yung may control. Imaginein po ninyo, yan po yung issue dyan sa insertion yan. Kung sino nag-insert, walang pakialam yung original na pinagbigyan. Halimbawa, nasa pangalan mo lang, DPWH, pero hindi ikaw yung may control. Kaya yan talaga, paglabag sa batas po yan. Kaya kung gusto nyo, maniniwala kami na may transparency, pangalanan nyo, ayon kay Lacson. Yan. Tama nga yung paggamit ko, di ba? Yan na nakita mo, kasi kung hindi mo pinakialaman si Tatay Digong, hindi ka sana madidisqualify o posibleng malaglag sa nominee. Huwag nang disqualify yung ilalaglag ka na sa nominee ng mga JBC. O pag wala ka kasi sa nominee, hindi ka pwedeng i-appoint ng presidente. Alam mo, mamaya. Okay. So, ibig sabihin, eto po mga kapatid, no? Kitang-kita po natin na
Lokohan lang daw ito. Sabi ni Ping Lacson, basahin na natin. Kung hindi rin full transparency, ayokong sabihing naglolokohan lang. Pero hindi rin fully transparent, it will defeat the purpose. Because what we should identify, ang proponent, kasi nando ng taguan. Pag di na identify back to the proponents ng amendments, kanya-kanyang tayong singitan na naman yan. O, di ba? Kinakailangan po, no? Para maging totoo po yung panawagan nyo, speaker, ng transparency. Sabihin nyo muna, yung kay Lacson to pero sinasang-ayunan ko. Sabihin nyo muna kung sino yung mga politiko po itong mga to Alam nga namang mga sekretary yan. Kayo po yung may ano sa budget. Sino po yung mga politiko na nag-insert, nagkaroon ng mga insertion sa budget, at dyan po matutukoy. Dyan na pwedeng pagsimulan. Saan nyo dinala yung budget kung hindi na nahawakan yan? Kasi yan yung kinatwiran ni BP Sara, natatandaan ko, bakit siya nag-resign as DepEd Secretary. Merong budget ang DepEd, in-insert ni Martin, tsaka buti nga si BP Sara, tinukoy niya pa in-insert ni Martin, tsaka ni Saldico, at wala siyang control. Kaya, putya, pwede ba yun? Hindi nga po si Lacson Nagre-react po siya dun sa, di ba? Iba yung kay Lacson na inaano niya, yung ang hinahabol natin kay Lacson. Sino yung senador? Yung may pork barrel. Iba po to. No, yung kay Lacson na pinasasagot natin sa kanya, yung pork barrel. Sino yung sinasabi niyang senador at sino yung sinasabi niyang mga congressman? Yung may pork barrel. Ito po, nananawagan sila ng transparency sa budget ngayon. Sabihin muna nila kung sino yung mga nag-insert. Sino yung mga politikong nag-insert ng budget ng mga nagdaan. Maganda yung sang-ayon naman ako ron. Ngayon, si Magalong naman po, sinasabi niya rin na, teka muna, yung nag-aayunan sila ni Lacson na meron talagang mga, sabi nga ni Lacson, 60%, as high as 60% na pupunta sa lagay. Iba't iba. Yung dadaanan na congressman, may patong pa rin. Anyways, ang point lang dito, hindi kayo pwedeng magsalita ngayon, Mr. President, Mr. Speaker, hindi nagsasalita. Busy sa atake sa kanya kasasalag sa atake. Hindi po kayo pwede magsalita ngayon basta na pang SONA lang, Mr. President. Yung sinabi mo sa SONA, interesado dyan yung mga tao. Bakit? Ang tindi ng kinakaso nyo kay BP Sara. Ngayon, sumagot po si POA. Uy, thank you very much. Uso pa pala pa kape. David Luis Dumaging, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Yan. At least meron pong nagpasimuno. Okay. Sabi po ni POA, napag-uusapan na rin lang yan. Sinagot na po nila yung proper forum na sinasabi ni BP Sara na sasagutin nila. Ito po, sumasagot sila ngayon. Hindi po, wala namang impeachment Sumasagot po sila sa COA. At according to COA, wala pong issue ng corruption. Ang issue lang po sa COA, kakulangan sa tinatawag na mga papeles. O sino napapahiya ngayon? Wala naman palang corruption. Sino yung nagbintang ng may corruption? COA po ba? Hindi. Sila. Yung mga kalaban ni BP Sara. O balik po tayo rito sa pagbabudget. No? Kaya po, tutok lang. Ang kinakatwiran ngayon ang kinakatwiran po ni nag-guest sa The Chief, si Auntie Claire.
Ang kinakatwiran niya, unang ano pa lang daw to. Kasi marami nagsasabi, pangalanan niyo yung mga politiko. May katwiran na po si Anticler eh. Inuna lang po muna yung pangalanan, may mga susunod pa naman daw po. Inuna lang daw pong pangalanan yung mga kontraktor. Kasi pag mga kontraktor, tatanungin na sila, etc. etc. Mapapalabas nila yung mga politiko. Hindi daw maganda na maglabas na sila ng pangalan. Nakahanap na ng lusot kagad eh. Hindi naman maganda na magbigay ng mga pangalan. Kasi nga, kinakailangan may ebidensya muna. Patay na tayo dyan. Ngayon, bigla niyang binanggit to si Magalong. Sabi raw ni Magalong, may 67 na congressman. Bakit daw hindi ibigay ni Magalong yung ebidensya, mga pangalanan niya, at saka magbigay siya ng ebidensya? Hindi po ba? Hindi po ba unfair naman kay Magalong? Siya na nga nag-expose. At meron namang in-offer si Magalong. Nag-offer po si Magalong na pamumunuan niya yung investigasyon kasi may karanasan naman si Magalong na mag-imbestiga. Nag-offer siya mismo. Siya mismo mag-imbestiga. O bakit hindi nyo patulan? Gusto nyo, ang gusto ni Anticler, yun na nga, ikaw na nga nag-expose. Sabi nga ni Magalong, kami na nga yung nag-expose. Kami pa yung lumalabas na kontrabida. Yan po ang nakakatakot sa sinasabing magsumbong ka sa Pangulo, yung attitude ni Anticler. Si Magalong, nag-expose siya. Ang sinabi ba naman ni Anticler dapat may ebidensya ka. Paano pag nagsabi ka na, dito po sa amin, wala po ako nakikitang, sabi po nyo, meron dito nakatayo, wala po ako nakatayo. Sa ebidensya mo, patay ka na. Pabalik nila Binabalik nila sa'yo ang keyword po dyan, pangalanan. Bakit ayaw po ng pangalanan na lahat? Ang dami po nag-expose. Flood control, flood control. Si Chis Escudero, sabi niya, sinisiraan lang siya. At galing sa Kongreso, pumalag po to si Puno. Huwag mo naman lahatin. Tukuyin mo naman kung sinong congressman yung naninira sa'yo. Correct. Ito po ang problema natin no? Si BBM nag-expose, walang pangalan ng politiko. Ang dami po, lahat po sila nag-expose, walang pangalan ng politiko. Ang tanong, pangalanan lang, hindi nyo kaya. Pero yung mga Duterte, may kaso na agad, wala pang ebidensya. May impeachment complaint na agad. Yung tatay, nakakulong na agad, kahit wala pang malinaw na kaso. Napaka-unfair sa mga maka-Duterte. Pero, yung alam na alam natin nakakampi ninyo na mga congressman, alam na alam po natin nakakampi ninyo Lalakas ba loob niyan kung oposisyon yan? Tsaka halos wala pong oposisyon. Ang minority po yung naninita Minority floor leader si Libanan Sinisita niya yung Supreme Court tsaka yung Senate Sa ginawa nilang pagbasura ng impeachment complaint ni BP Sara Biruin nyo yung minority, majority at minority, pareho sila ng tinutulak. Kalokohan lang po yung minority, majority sa House of Representatives ngayon po, ni pangalanan, ayaw ninyong pangalanan. Untouchables po sila. Hindi po pwedeng pangalanan. Bakit po? Si Tatay Digong nakakulong, wala pa mang hindi dumaan sa due process, nakakulong. Si BP Sara, wala namang kaso, may complaint. Bakit po pangalanan lang, hindi kaya? Kaya ito po, pag ganito po ng ganito, tapos meron nagsasalita, nagbo-volunteer na. Nagbo-volunteer si Magalong. Gusto niyang imbestigahan, ibigay lang sa kanya. Ayaw.
Sinabihan pa si Magalong na maglabas ka ng ebidensya. Gusto niya nga kumuha ng ebidensya, kaya nga bigyan niyo siya ng chance para makapag-imbestigat na maimbestigahan at napaka-unfair sa mga Duterte. Duterte, kulong agad. Duterte, impeachment agad. Impeach agad. Tapos sila, anomalya na hindi po sa ating galing yan. Guni-guni, sabi ni President Marcos. Guni-guni lang yung marami sa flood control. Guni-guni, tapos may bilyong pondo. Tapos ni pangalanan, hindi mapangalanan. Swerte naman ng mga yan. Nagsalita po si si House Majority Leader and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Okay. Wala daw pong masama na independent body ang mag-iimbestiga sa alleged involvement of lawmakers in flood control projects. Tama po to. Dagdag pa niya, why would the body investigate itself? Correct. Kaya po yung mga pagtatangka na mag-imbestiga kung sino man, TRICOM o kung ano man ang tawag, hindi po dapat kayong mga congressman, dahil alam na po natin ngayon na kayo po, marami po sa inyo, ang bintang ay marami dyan ang involved na direkta. Bakit kayo po yung mag-iimbestiga sa sarili nyo? Hindi po tayo nagsabi niyan. Si Sandro Marcos po. Ang problema, hanggang ngayon, wala pang binubuo yung tatay mo na independent body para mag-imbestiga. Hindi politiko, hindi congressman, hindi senador, hindi rin kasama dapat yung DPWH. Kasi yung DPWH, gusto rin nila mag-imbestiga sila eh. Ba't nyo i-imbestigahan yung sarili nyo? Dapat independent. Kung totoo tong gusto ni President Marcos, dapat bumubuo na siya ngayon na independent body na marunong mag-imbestiga. Sabi ni Mayor Magalong, binubuo ng mga abogado na marunong mag-imbestiga. Fact-finding talaga, na separate. Yun lang ang trabaho nila. Hanggat wala po yan, pangsona lang yung inyong Ang problema, ayaw bitawan ng tao eh. Galit yung tao eh. At hindi na sila, dati kasi, marami na tayong sa zona eh. Mga smuggler, wala eh. Smuggler, price manipulator, hoarders, di ba? Yan yung pangalawang zona. Yung pangatlong zona, yan yung walang pogo. Eto ngayon, yung ika-4 na zona. Flood control na. Hindi, pangatlong zona rin pala yung flood control. Pinagmalaki yung flood control. Hay nako. Ang mahalaga, Sara Duterte kami sa darating na presidential election. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Huwag natin kalimutan magpakape ha. Pangako lang yan ng Pangulo